Masyado na kasing matanda rin si Chavit Singson. Pangalawa, malayo sa sa survey. Hindi na niya tinuloy kasi sa analysis natin lang sa tingin natin po, hindi lang yung health reasons niya ang rason niyan. Nakita rin niya na malabo po, suntok sa buwan, mga kababayan, ang kanyang kandidatura sa pagka-senador. Sayang lang yung resources, yung panahon, yung pagod. Matatalo man lang po si Chavit Singson. Si Bato nga po parang matatalo na rin. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ibigay namin sa inyo mga kababayan yung mga developments na mga balita ngayon. Yung Iglesia ni Cristo po, rally, tuloy na po. Kahit nga dito po sa amin, ready na sila. Kagabi pa, yung National Peace Rally po ng Iglesia ni Cristo. Yan po, nirintahan ng mga taga-Iglesia ni Cristo po. Mga bases po. Ito yung venue, mga kababayan. May mga tao na sa Legazpi Boulevard, sa park. Yan kahit napakaulan dito po mga kababayan, Sawangan Park sa Legazpi Boulevard. Malapit sa dagat po siya. Malawang din kasi mga kababayan doon at pwedeng mag-accommodate kahit 100,000 participants. Yun ang expected po na participants dito po sa rally na pilit na peace rally, pilit na hinahijack ng mga DDS. Suportado daw nila. Disuportado nila yung peace and unity. Sabi nga natin, kung saan sila po ang dahilan ng kaguluhan. Yung cause ng kaguluhan, gumagawa, nasa likod ng dibisyon, pagkabahabahagi at kaguluhan dito sa ating bansa. Suportado daw nila yung National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Talagang may mga tama sa utak mga kababayan. Basta magamit lang yung peace rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na to. O ngayon, isa pang development mga kababayan ng balita, si Chavit Singson nag-withdraw na po. Hindi sa bangko nag-withdraw. Nag-withdraw na po sa pagtakbo bilang senador citing health reasons. Yan si Chavit. Sabi dyan, Chavit Singson withdraws senatorial bid. In-announce niya yung kanyang withdrawal sa V-Live Grand Lawn sa Mall of Asia kahapon po. Sabi niya, ang decision ko po, hindi na po ako tutuloy sa aking kandidatura sa Senado. Ayaw kong ipilit ang aking kalusugan, ang maaring magdusa. Sa totoo lang, tumakas ako sa ospital dahil ayaw nila akong palabasin. Nagka-pneumonia pala mga kababayan pneumonia si Chavit Singson. So sabi niya, gusto ko pong makapaglingkod sa inyo ng buong puso at buong tapat. Kaya't minabuti kong unahin muna ang aking pagpapalakas para lalo pa akong makatulong at makapaglingkod sa inyong lahat. Kaya umihingi po ako ng paumanhin sa mga nagbigay ng kanilang oras, lakas at suporta para sa kampanyang ito. Masyado na kasing matanda rin si Chavit Singson. Pangalawa, malayo sa survey. Hindi na niya tinuloy kasi sa analysis natin lang sa tingin natin po, hindi lang yung health reasons niya ang rason niyan. Nakita rin niya na malabo po, suntok sa buwan, mga kababayan, ang kanyang kandidatura sa pagka-senador. Sayang lang yung resources, yung panahon, yung pagod. Matatalo man lang po si Chavit Singson. Si Bato nga po parang matatalo na rin. Magtatanim na lang daw siya ng kamote pag hindi na ibinoto ng mga mamamayang Filipino. Ang medyo mataas pa, pumapasok sa Magic 12 si Bungo. Pero pag tumudutodo na mga kababayan yung issue ng AJK at Crimes Against Humanity na inirecommend ng Quadcom sa kampo ng mga Duterte, siyempre ang pangunahing kakasuhan po si Digong. Crimes Against Humanity as recommended ng Quadcom. Kasama doon siyempre si Bato,
Tapos sabit po din si Bongo. O, di ba yun yung naging recommendation ng Quadcom nung Disyembre. But hindi yan mga kababayan yung ating mga pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin si Sara Duterte lumipad po pa Japan. Ang sabi ng mga DDS vloggers, nag-announce na na seriously considering to run for president sa 2028. Malabang malabo na po. Nakaamba ang Sword of Damocles laban kay Sara Duterte. Hindi lang iisang Sword of Damocles. Maraming Swords of Damocles ang nakaamba kay Sara Duterte. Yung impeachment lang nga po. 3 na yung naka-file. Ang sabi, baka madagdagan pa ng isa. But before natin mga kababayan pag-usapan ang mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo dito sa ating kwento. Premature campaigning po. Ito siya. Sa Tokyo, Japan daw ito undisclosed area. Sabi diyan, Vice President Sara Duterte speaks to her Filipino supporters during a meet and greet event in Tokyo, Japan. Courtesy ng SMNI Facebook. Sila man lang po ang sige cover ng mga activities ni Inday, ni Sara Duterte. Gigil na gigil mga kababayan na iluklok si Sara para makapag-operate uli po sila ng buwelo. Sabi na nga natin, palabo ng palabo po yung pangarap ng mga Duterte. But anyway, ibigay ko po sa inyo itong kwento. Ang sabi ng mga DDS vloggers, may mga nag-share sa atin, nag-announce daw si Sara Duterte doon that she is seriously considering to run for president sa 2028 presidential elections. Ang mga ganitong announcement mga kababayan, premature, wala sa timing, wala sa hulog. Hindi pa nga po na tatapos yung midterm election, paparating pa lang, sa Mayo pa lang po. Magkatapos mag-announce ka ng ganyan. So magkikita ninyo na talagang laway na laway mga kababayan yung mga Duterte na to make over. Siguro nakikita nila, palabo ng palabo yung kanilang pagbibilang ng mga araw na malapit na niya. Referring to their agenda na tanggalin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng EDSA People Power. Another EDSA People Power. Kaya ngayon nga po, sa rally ng Iglesia ni Cristo, pilit nilang hina-hijack, nananawagan ng suporta. Yung agenda po ng Iglesia ni Cristo, kontra sa kanilang agenda kasi ang aim ng national rally ng Iglesia ni Cristo is peace and unity. Sa kanila po, ang agenda nila, manggulo and disunity.
pagkabahabahagi ng mga Filipino dahil wala silang tigil sa kanilang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po sabi ng Iglesia ni Cristo sa kanilang announcement, yung mga opisyal nila, hindi niya pwede rito na kung dadalo ka, isisigaw mo, Marcos resign. Hindi yan niya yun. This is about peace and unity. Pagkakaisa ng ating mga leaders. Sila yung advocacy nila, hindi man pagkakaisa. Kaya wala sa ulog yung mga announcement ni Bato de la Rosa at ng PDP Laban na sabi nila, sinusupport nila ang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Paano ninyong sinusupport ang peace rally na hindi man peace ang inyong sinusulong, kundi kaguluhan? Kaya malabo. But anyway, balikan natin itong sinasabi rito, mga kababayan sa balita ng Manila Bulletin. Yan BP Sara visits Tokyo for meet and greet with Pinoy supporters. More than a week after they held a rally, Vice President Sara Duterte held a meet and greet event with overseas Filipino workers who are also her supporters in Japan. Kahapon po, yan lang po yung crowd. Sila lang mga kababayan. Malayo sa crowd mga kababayan ng pagbibisita sa mga OFWs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dinudumog po ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Pero si Sara, tingnan ninyo. Pinipilit pa rin kasi ng mga organizers na ibenta si Sara bilang kandidato sa pagkapangulo. Asa pa kayo? Palabo ng palabo ang pangarap ninyong yan. Kasi yung kandidato ninyo, palubog ng palubog dahil sa kanyang kagagawan. Baka nga hindi na makatakbo kasi tatlong impeachment cases ang naka-file laban sa kanya at malamang timing lang yung hinihintay ng supermajority sa Congress para i-announce ang support sa alinman sa tatlong kaso ng impeachment. At siguro, tinitingnan sa Senado kung lulusot po makukonvict si Sara Duterte. Kaya hindi pa po masyado pinag-uusapan, at least ng supermajority. Pero may mga palatandaan na po. Yan hindi man sinabi kung saang location sa Tokyo, Japan ang pinuntahan ni Sara. Sa post ng SMNI, Filipinos in Japan warmly welcome Vice President Sara Duterte during an intimate meet and greet in Tokyo on Sunday, January 12. A heartfelt moment of unity in connection among the Filipino community abroad. Sabi po sa caption, nasan dyan ang mainit na pagtanggap? Malabo, mga kababayan, pati caption, sumubra yung description. Ang mainit na pagtanggap kung pinagkakaguluhan, naros hindi na makagalaw. Kasi minamab ng crowd. Wala man pong ganyan, Kasi kung may nangyaring ganyan, siguradong pinicturan mga kababayan ng mga supporters niya, yung minamab siya ng mga OFWs. Wala man po. Tingnan ninyo. Napaka-konti. Ilan lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi mag-20. Hindi pa 20 yung nasa picture. Kasi kung maraming crowd, maraming tao, malamang sa malamang, picture sila ng picture. Di ba? Para ipakitang pinagkakaguluhan ng napakaraming mga OFW si Sara Duterte. Walang ganon. Sabi dito, some pro-Duterte Facebook pages showed the Vice President engaging with Filipinos and taking selfies with them. Nasaan? Baka mga file photo pa yon. Chinigo nga po sa page ni Sara Duterte, ang mga post po, lahat rehas, yung mga last year pa na mga activities, yung pag-iikot niya mga kababayan sa iba-ibang mga lugar in relation doon sa anniversary ng Office of the Vice President. Wala mang bago.
Paulit-ulit lang po na sinishare sa page ni Sara Duterte. Wala man mga activity bago. Yan 19 hours ago, church visit, Cathedral, Pangasinan, Lingayen, Pangasinan. Last year pa to. Noong nakaraang taon. Ayan mga kababayan, matapos na magwala, bumisita sa cathedral para magpa-picture. Damage control, mga kababayan. Yung presidente ng impyerno, pumasok po sa cathedral. Selfie-selfie siya. Ito, ganon din, museum tour. Kahapon na, pinos sa Lingayen, Pangasinan din. So, ito, yung distribution ng mga bags. Lahat sa Lingayen po. Ito yung message niya sa Feast of Black Nazarene. Tapos ang sabi niya dito, we also call to show humility, kindness, and mercy to everyone in need, even those who persecute us. Kontra sa kanyang mga binagagawa, humility and kindness. Nagbanta ka nga sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano nagkaroon ng humility and kindness? Yung humility, malabo masyado. Ang nakikita ng ating mga mamamayang Pilipino, arrogance. Lalo nang tinatanong siya mga kababayan kung saan ginastos yung 125 million na confidential funds na inobos in 11 days. Galit na galit. You're preaching humility. Pagkatapos, hindi makita sa buhay mo. Ano yun? Sabi dito sa balita, the Office of the Vice President confirmed Duterte's attendance in Tokyo event. The meet and greet happened after December 29, 2024 rally held by her supporters at the famed Shibuya crossing in Tokyo. The rally called for her protection from political attacks. Several videos of the rally showed a small number of Filipinos walking along Tokyo Street while chanting Inday Sara Duterte while holding placards with the words Protect BP Inday Sara. Saan ka pulutin yan? Kaya walang maniwala sa inyo. Sabi dito sa yung mga taga Tokyo, Japan na mga OFWs, small crowd lang po. Hindi nga crowd yung term na ginamit. Small number of Filipinos. Kasi yung sinasabi ninyong Protect Sara, malabo rin. Wala man po maniwala na si Sara Duterte may threat. Kasi po, ang malinaw po, si Sara Duterte ang nanakot. Sa iyo nagbanta po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang dapat na yung mga followers ng Pangulong Bongbong Marcos ang dapat na magsabi na protect BBM. Kasi may open threat na ginawa si Sara Duterte at sabi niya, no joke, no joke. Nangontrata na siya ng assassin. Tama ba? Malabo itong sinasabi ninyo na protect Sara Duterte. Ang dapat i-protect po na malinaw yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi may banta na ikodita, may banta na palitan ni Sara. Kaya nga yan ang objective ng impeachment po. Tanggalin na si Sara sa pagka-vice presidente para maalis ang banta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Sara, vice presidente, siya yung successor, siya yung beneficiary. Tama po, mga kababayan? Ang mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.